Eunice? What a beautiful name. Nice meeting you again. Denise. It's Eunice. Okay, Eunice. Eh, ano ba gusto mo? Si Ma'am Cristela. Eh, tarantado pala eh. Oh my God, Chan! Ano ba? Ano bang ginagawa mo? Pumunta ka ba dito para manggulo? Kawawa naman si Pido. Ang ganda pala dito sa rest house ng grandparents mo, no? Oo nga eh. Dito kasi ako napunta pag superstars na ako sa business na. Oo nga, no? Ang ganda talaga ng ambience dito. Nakaka-relax. Chill lang. By the way, Eunice, kamusta ka naman? Pasensya na kasi hindi ako natuloy nung last na pinag-usapan natin pupunta tayo sa coffee shop. Kasi alam mo naman, sobrang busy sa business. OMG, buti na lang talaga hindi ka natuloy. Kasi kung natuloy ka, hindi ko mamimit si Ezekiel. Ezekiel? As in, Ezekiel Gomez? Yung crush mo nung high school? Oo, yung taong pinahalagahan ko ng sobra, pero binaliwala ako. Oo nga pala, no? Siya yung first heartbreak mo. Nakakainis talaga yun. Feeling pogi. I know, right? So, anong balak mo? May gusto ka pa rin ba sa kanya? Actually, Trixie, I have a plan. And what is that plan? Maghihigante ako sa kanya sa lahat ng ginawa niya sa akin dati para maramdaman niya lahat ng pain na naramdaman ko sa kanya noon. Wow, Eunice! Great idea. So, paano mo gagawin yun? I'm gonna make him fall in love with me. And then, iiwan ko siya sa ere. Ang sakit noon, Eunice! That's the purpose of it. Ang masaktan siya emotionally. Let's see, Eunice. Bebang, come here. Bakit po, ma'am? Can you please make me a coffee? Opo, ma'am. Sige po. Bebang, pakicheck nga kung sino yung nag-doorbell. Sige po, ma'am. Hi, Bebang. Tuloy po kayo. Hi, Cristela. Oh, Allison. Gabi na. Anong ginagawa mo dito? Gusto lang kita kamustahin, Cristela. I missed you. Grabe ka naman makamiss. Pumupunta ka bigla kahit gintong oras. Ayun tuloy, di ako nakapag-prepare ng dinner for you. Coffee you want? Ay, hindi na, Cristela. Tapos na ako mag-dinner sa amin. Anyway, kamusta nga pala kay ni Chad? Speaking of Chad, remember nung last time na tinanong mo ko about him? Eh, hindi kami okay. Ayun, we're still not okay. How about you? Kamusta kayo ni Mando? We're good. We're getting closer na. Oh, I see. Eh, paano naman si Bebang? Is it okay with her? Ayun na nga, Cristela. Kaya ako nandito. Gusto ko makausap si Bebang. Pwede mo ba akong tulungan? Ah, yun lang ba? No problem. Tawagin ko si Bebang and I'll let you two talk. Bebang, can I talk to you for a while? You know why Alison is here. She wanna talk to you. Pwede mo ba siyang kausapin? Sige po, ma'am. Hi, Bebang. Naiintindihan ko yung nararamdaman mo, Bebang. Kung bakit ganyan yung reaction mo sa akin. Ano ba yung pag-uusapan natin? Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, Bebang. Tungkol to kay Mando. Alam ko naman na masakit na hindi ikaw yung pinili ng taong gusto mo.
Kasi ganyan din yung naramdaman ko nung ikaw yung pinili ni Mando over me. Ayun ba? Yung kay Mando? Wala na sa akin yun. Natanggap ko na yun. Kung saan siya masaya, desisyon niya yun. Alam ko naman, Bebang, na ako yung dahilan kung bakit hindi kayo okay ngayon ni Mando. Pero sana naman, Bebang, wag masira yung pagkakaibigan nyo ng dahil lang sa akin. Wala ka namang kasalanan dito. At yung kay Mando, alam ko naman sa sarili ko na mapapatawad ko pa siya. Bigyan niya lang siguro ako ng panahon. To be honest, Bebang, gusto ko mapalapit sa inyong dalawa ni Wendy. Sa mahalagang tao sa buhay ni Mando. Susubukan ko, Allison, pero bigyan niyo muna ako ng oras at panahon para makapag-isip. Nire-respeto ko yung desisyon mo, Bebang. At alam ko, one day, magiging okay din ang lahat. So, we're friends? Bebang, huwag mo nang isipin si Mando. Ako nang bahala sa kanya, hindi ko siya sasaktan. Salamat, Allison. Hangad ko ang kaligayahan yung dalawa ni Mando. Ay, nako! Ayos-ayos ng mga gamit. Bunso! Kain! Alay. Kuya Pio, ano nangyari sa mukha mo? Sakit mo naman makahawag. May pasa na nga ako eh. Ba't ka kasi nagkapasa dyan? Eh, Bunso. Nasapak kasi ako ni Sir Chad. Ha? Si Sir Chad, sasapakin ka? At bakit? Anong ginawa mo? Tara, ireklamo natin akong sasapak doon. Ano? Huwag kang uuwi dyan, Bunso. Ay, nasapak na nga yung wala tayong magagawa. Ikaw talaga, di ka nag-iisip. Ikaw ang di nag-iisip, Kuya Pido. Malamang sasapakin ka nyo kasi nanliligaw siya. Eh, kasalanan ko bang ma-inlove ako sa isang babae? Eh, sinabi ko naman sa'yo. Minsan lang ako ma-inlove. Tinamaan ka ng magaling, Kuya Pido. Hindi lang puso mong masasaktan sa pag-ibig. Pati ang mukha mo. Tingnan mo, nagkapasa ka na. Pag di mo na lang yan sa Ma'am Cristela, hindi lang yung maaabutin mo kay Sir Richard. Ay, masama ba magpantasya ng babae? Talaga? At saka bakit ikaw? Na-inlove ka din naman doon kay Tomas, ha? Yun na nga, Kuya Pido. Magkaiba kasi si Tomas at si Ma'am Cristela. Si Tomas kasi, abot kamay kulang. Kasi pares kaming mahirap. Eh ikaw, hindi. Hindi mo kalibel si Ma'am Cristela. Mayaman siya. Bagay siya kay Sir Richard. Ay, sa bagay, totoo yung sinasabi mo. Pag na-inlove ka dyan lalo kay Ma'am Cristela, naka, pares tayong matatanggal sa trabaho. Kuya Pido, concern lang ako sa'yo kasi kapatid mo ako. Dalawa na lang tayo sa buhay. Ayoko matanggal ka sa trabaho. Ayoko rin naman matanggal sa trabaho. Kasi saan tayo kukuha ng panggastos sa araw-araw? At saka, ang daming babae dyan, Kuya Pido. Please lang, huwag si Ma'am Cristela. Masasaktan at masasaktan ka dun. Tingnan mo nga yung mukha mo. Nagkapasa pa. Nga, dito.